Ang tanong ng karamihan sa atin ay kung kaya bang labanan ng Pilipinas ang China. Ito ay isang komplikadong isyu. Sa kasalukuyan, mayroong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at komunistang China dahil sa mga alitan sa teritoryo sa dagat ng kanluraning Pilipinas. Partikular sa mga isla at reef tulad ng Scarborough Shoal at Spratly Islands. Bago natin ito ipagpatuloy, kung nais mo ng malulupit na usapan at karagdagang kaalaman ay sasalpak sa iyong kokote, mangyaring sundan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe. Sa aspeto ng militar, mas malakas ang China kaysa Pilipinas. Ayon ito sa Global Firepower, ang China ay mayroong pinakamalaking militar sa mundo na may higit sa 2 milyon at 200,000 mga aktibong sundalo, habang ang Pilipinas ay mayroon lamang humigit kumulang 100,000 at 25 o 125,000 na sundalo lamang. Ganoon pa man, ang Pilipinas ay mayroong karapatang ipagtanggol ang soberanya at teritoryo. Ito ay nagpapadala ng mga diplomatiko at legal na hakbang upang resolbahin ang mga alitan sa mapayapang paraan. Habang tumatagal ang panahon, ang militar ng Pilipinas ay nagbabago rin. Ang militar hindi pahina kundi palakas upang mas paigtingin ang depensa nito. Tandaan na ang mga alitang ito ay hindi lamang isang usapin ng lakas ng militar, kundi pati na rin ng diplomasya, ekonomiya at pangbuong mundong suporta. Sinusubukan ng Pilipinas ang paglutas sa mga alitan sa pamamagitan ng mga kasunduan sa international law, gaya ng Konbensyon sa Karagatang Pandaigdig o UNCLOS, at sa paghingi ng suporta mula sa ibang bansa. Totoo na mas malakas ang China kumpara sa Pilipinas, subalit kung paiirali ng Amerika at Pilipinas ang Artikulo 5 na nakapaloob sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa, lalabas na mas malakas ang Pilipinas dahil nakapaloob sa kasunduan na kung sasalakayin ng ibang bansa, sino man sa dalawa ay aatakihin din ng isa. Kaya kung aatake ang China sa Pilipinas, obligadong tumulong ang Estados Unidos, at kung mas malakas ang China sa Pilipinas, mas malakas naman ang Amerika kumpara sa mga komunista. Tandaan na ang bawat bagay sa mundo ay may paliwanag, nakaraan man o kasalukuyan. Kung bubuksan mo ang iyong isipan ay mamamangha ka sa mga bagay na may misteryosong paliwanag, at ang kasagutan sa bawat tanong ay may maliwanag na sagot, subalit maliban ito sa iyong pangunawa. Ang alitan ng dalawa ay hindi pa sigurado at tiyak kung kailan magtatapos, subalit ayon sa marami at sa mga eksperto ito ay malabong mangyari. Kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan, ay sundan lamang ang channel na ito. Ito nga pala ang Daily History.